Yaya. Ang 4 na letra at isang salita na alam nating lahat. Lalo na ang ibig sabihin ng mga salitang ito. Pero kaakibat nito ay ang responsibilidad ng isang yaya na mas mabigat pa kaysa sa ating inaakala. Siya ay si Yaya Flora, na isang tubong manobo sa kabundukan ng Bukidnon. Bata pa lamang si Flor, ay pangarap niya na noon na makapagtapos ng pag-aaral at maging isang guro o kaya isang singer na kumakanta sa mga telebisyon at nakikipagkompetensya sa malalakihang patimpalak o kaya ay maging recording artist. Magaling kasi siyang kumanta. Kaso sa kahirapan ng buhay at sa dinami-rami pa naman nilang magkakapatid, ay hanggang grade 5 lamang ang inabot ni Yaya Flor. Hindi man lamang siya nakapagtapos ng pag-aaral. 14 kasi silang magkakapatid. Pambihira naman at tila pinaglihi ata ang mama niya sa baboy kung manganak ay 14 pa. Siya ang bunso sa 14 magkakapatid. Pinanganak siya ng ina sa edad na 40 years old at menopausal baby siya. Edad 13 ay grade 5 pa ang grade niya hanggang sa wala na talagang pera ang mga magulang niya at tumigil na lamang siya sa pag-aaral. Tumulong na lamang siya sa mga magulang sa pagsasaka sa bulubundukin nila. Nakatira sila sa tuktok ng Mount Kitanglad ng Bukidnon. Ang buhay nila doon ay ang panggagapas ng mga tubo, pangingisda sa Pulangi River, o kaya ay namamasukan sa malalaking plantasyon ng pinyahan, sagingan, o kaya naman ay tubuhan. Ganoon na lamang kabuhay nila, hanggang sa sumapit na ang edad 18 ni Flor, nang mapagpasya niyang pumunta ng Maynila. Isasama siya ng kanyang tiyang Soledad sa Maynila, para magiging yaya sa mayamang amo nito na si Mr. De Castro. Matanda na kasi ang tiyang Soledad niya at kailangan ng pumalit dito. Pero tuturuan muna siya ng kanyang tiyahin sa mga dapat na gagawin sa bahay at lalo na pag-aalaga ng bata na bagong silang pa lamang. Nang makarating na si Flor sa Maynila, ay pinagdarasal niyang sana ay kayanin niya ang trabaho. Sana ay kagaya ng tiyang Soledad niya ay magtatagal siya sa amo niya. Kahit papaano ay marunong naman siyang magsalita ng Tagalog. Kaya hindi mahirap iyon. Puwera na lamang kung wikang Ingles. Dahil hindi siya marunong doon. Pagdating niya sa Maynila, ay halos malula si Flor sa taas ng mga building at sa dami ng mga sasakyan at mga tao. Sa bundok kasi na tinitirahan niya, walang ibang matatayog doon maliban na lamang sa mga bundok at pati na rin mga punong kahoy. Berde ang laging nakikita niya at tila nahihilo na ata si Flor sa amoy ng magkahalong alikabok at amoy ng mga sasakyan. Pero mas lalo siyang nagulat nang dumating na sila sa bahay ng kanilang amo. Napakalaki ng bahay ni Mr. De Castro na tila isang mansyon. Maraming katulong, may hardinero at may driver din. Napakaraming sasakyan ang nakahilera sa garahe kaya hindi makapaniwala si Flor sa nakita niya. Lalo na noong dinala na siya ni tiyang Soledad niya sa kwarto nilang dalawa. Hala ka, Tiyang. Grabe ang laki naman ng kwarto natin. Mas malaki pa ata ito sa bahay namin sa Kitanglad. Napatawa na lamang si tiyang Soledad. Pambihira ka namang bata ka. Napakayaman ng amo natin. Kaya't huwag ka nang magtataka kung bakit napakalaki nitong bahay niya. Tiyang, mabait pa yung amo natin? Sigurado kang hindi yan buhaya, ha? Namimilog ang mga matang tanong ni Flor kay tiyang Soledad. Ay, ano ba kamong buhaya ang pinagsasasabi mo? Tao yung amo natin, Day. Hindi buhaya. Saka nasa ilog ang buhaya, oy. Nasa Pulangi. Pinandilatan siya ni tiyang Soledad. Ang ibig kong sabihin, Tiyang, yun bang buhaya sa gobyerno na sinasabi nila minsan? Doon sa may Malacanang daw yun? O kaya minsan nasa Senado? O nasa Kongreso? Napakayaman raw kasi ng buhayang yan at maraming pera. Tinamaan si Flor ng lumipad na unan mula kay tiyang Soledad. Ano ka ba naman, Flor? Politiko ang buhayang tinutukoy mo. At huwag kang mag-alala, hindi politiko si Mr. De Castro. Isang negosyante ang pamilya nila at maraming negosyong pagmamayari. Kaya mayaman sila. Huwag ka nang epal dyan, Flor. Napatawa na lamang si Flor nang muli siyang batuhin ng kanyang tiyahin at sinabing ayusin na ang mga gamit sa lagayan niya.
Dito nagsimula ang buhay ni Flor bilang yaya ng mga De Castro. Ang panganay na anak ng mayamang mag-asawa ang unang inalagaan niya. Ito ay si Tristan. Sumunod naman ang pangalawa na si Stella. At pati na rin ang bunsong si Dave. Si Tiang Soledad ay umuwi na sa bahay nila sa Bukidnon at namamahinga na kasi dahil matanda na ito. Si Flor na ang pumalit kay Tiang Soledad. Mababait rin ang mag-asawang De Castro, lalo na si Mrs. Camilla, na lagi siyang binibigyan ng damit at pati na rin mga regalo. Pinagbabakasyon pa siya ng mga ito tuwing Kapaskuhan at binibigyan ng bonus. Plus pa ang mga groceries na pinapadala ng pamilya De Castro sa pamilya ni Flor na nasa probinsya. Mataas na magpasahod ang mga ito at kinuha na ng insurance si Flor para may magamit siya kapag magkakasakit siya. Napakasaya ng buhay ni Flor sa pamamahay ng mga De Castro hanggang sa lumaki na nga ang mga batang inaalagaan niya. Hindi na siya pinaalis ng mga ito at tuloy-tuloy lamang ang trabaho niya sa pamamahay ng mga ito. Lumipas ang 10 taon na paninilbihan niya sa mga De Castro hanggang sa nagbinata na nga at nagdalaga ang mga alaga niya. Hindi na nag-asawa pa si Flor sa edad niyang 43. Kay daling lumipas ng taon sa buhay ng tao at pagkatapos ay tumanda na nga siya. Hanggang sa isang araw ay may pinakilala si Tristan na kasintahan nito sa pamilya nila. Maganda ang babae at nagmula rin sa mayamang angkan. Pero sa tingin ni Flor ay maldita ito at masama ang ugali. Pia, meet my nanay Flor. Nay, siya nga po pala ang sinasabi ko sa iyo. Si Via, ang fiancé ko. Pakilala pa ni Tristan sa kanya sa babaeng kasama nito. Nanay kasi ang tawag ng mga alaga niya sa kanya. Magandang umaga sa iyo, Bia. Kamusta ka naman? Iniabot ni Flor ang mga kamay niya, subalit nagulat na lamang siya nang tinaasan lamang siya ng kilay ni Via. Napatikim na lamang si Tristan at mabilis namang binawi ni Flor ang mga kamay niya. Kaagad na tinalikuran sila ni Via at bumalik na ito sa sala. Nay, pasensya ka na kay Via. Walang anuman, Tristan. Asikasuhin mo muna ang bisita mo, ha? At ako na ang bahala dyan sa mga pagkain. Magpapatulong na lamang ako kay Clara. Tutulungan kasi sana ni Tristan ang yaya niyang si Flor sa pagdadala ng mga pagkain sa labas. Kaso iniwan siya ni Via. Nag-request kasi ang girlfriend niyang sa may hardin na lamang sila kumain. Bitbit ni Flor ang isang tray ng pagkain palabas ng bahay at dinala sa may hardin. Pagdating niya roon, ay napatras na lamang siya at sinenyasan si Clara na tumigil muna. Narinig niya kasing nagtatalo ang dalawa. Bia naman, syempre yaya ko yun. Si Nanay Flor ang nag-alaga sa akin mula nung bata pa ako. Pati kina Stella at Dave. Huwag mo namang bastusin. So sinasabi mong binabastos ko yung yaya mo? You know what, Tristan? Hindi ko inaasahang dadalhin mo lang ako rito sa bahay nyo para ipakilala sa mga chimay nyo. Inis na wika ni Via. Via, parating na sila daddy at mommy. Kaya relax ka lang, okay? Ayokong makikita ka nila na ganyan. Tumikim si Flor na pumasok sa hardin at ingat na inilapag ang mga pagkain sa mesa. Nararamdaman niya ang talim ng mga mata ni Via sa kanya. Tinulungan niya na lamang rin si Clara dahil natatakot ito sa kasintahan ni Tristan. Pagkatapos nilang ilagay ang mga pagkain sa mesa, ay nagpaalam na nga siya kay Tristan. Nay, sumabay ka na sa amin mamayang kumain ha. Parating na rin naman na sina mami at daddy eh. Pag-aaya sa kanya ni Tristan. Sige iho, akit na muna ako sa itaas at tatapusin ko lang ang ginagawa ko ron ha. Ayaw ni Flor na manatili sa hardin dahil nararamdaman niya ang mga matatalim na titig sa kanya ni Via. Kawawa naman ang alaga niya kapag si Via ang babaeng makasama nito habang buhay. Masama ang ugali ng babae at lagi itong nakasinghal kapag kinakausap si Tristan. Parang under ata ang alaga niya sa relasyon nila. Pero wala namang magawa roon si Flor dahil yaya lamang siya ni Tristan. Pinagdarasal niya na lamang na sana ay magising rin ang alaga niya balang araw. Napakabait kasi ng alaga niya para kay Via na mukhang tigre. Maya-maya pa ay dumating na nga ang dalawang amo niya na si Mr. and Mrs. De Castro. Nang tinawag siya ni Mrs. De Castro, kaya bumaba na lamang si Flor sa hardin. Galing kasi ito sa ibang bansa at tiyak na may pasalubong na naman siya mula sa mga ito.
Nakita ni Flor na may mga dala ang mga ito na kinuha ng mga katulong na mga kasamahan niya at iniakyat sa taas ng bahay. Maligayang pagdating, ma'am at sir. Pagbati niya sa dalawa na ngayon ay malawak ang ngiti. Si Senyora De Castro ay maigpit na niyakap siya. Namiss kita, Flor. Kamusta? Pinapasakit na naman ba ni Dave ang ulo mo? At si Stella baka naglalakwatsa na naman. Kaya hindi ka makatulog kakahintay kung ano oras ang dating. Napatawa na lamang si Flor. Kapag wala kasi ang mga ito, ay siya ang nagiging mga magulang ng tatlo. Kahit narito ang mag-asawa, minsan sa kanya pa rin naglalambing ang mga anak nito, lalo na ang bunso nilang anak na si Dave. Naku ma'am, mababait ang mga yan. At hindi ako binibigyan ng sakit ng ulo. Nakangiting sagot niya sa amo, habang mula sa sulok ng mga mata, ay nakikita niya ang paniningkit ng mga mata ni Bia na hindi pinapansin ni Mrs. De Castro. O sige na Flor, kakain na tayo. Sumabay ka na sa amin ha. Ikaw Tristan ha, ba't hindi mo tinawag ang nanay mo nang makasabay ng kumain sa inyo kanina? Hindi nakasagot si Tristan at napayuko, kaya't minabuti na lamang ni Flor na siya na lamang ang magsalita. May tinatapos pa po kasi ako sa taas ma'am. Ipinagluto kita ng paborito mong biko, kaya hindi ako sumabay kina Tristan at Pia. Ay nako, ikaw talaga Flor. Hindi pwedeng magpapalipas ng gutom ha. Baka mamaya ay maiisip ni na Apo na pinapabayaan ka namin dito. Naku lagot talaga, mawawala na ng mahal na nanay ang mga anak ko. Natawa na lamang si Flor nang banggitin ni Mrs. De Castro ang kanyang ama na si Apo. Apo kasi ang tawag ng mag-asawa rito. Tumikim si Bia at natahimik silang lahat sa sinabi nito. Meron kaming manpower agency tita. Pag-aari yun ng dati ko. Maaari kayong kumuha roon ng mga dekalidad ng mga nani at pati na rin mga kasambahay. Pinisil ni Tristan ang mga kamay ni Bia sa sinabi nito. Nagtataka naman itong napatitik kay Tristan at pati na rin sa mga magulang nito. Bakit? Sinasabi ko lang naman ang totoo ah. Ano bang mali doon? Nakangiting nagkibit balikat na lamang ang maarting si Bia. Well, Bia, alam mo bang 25 years nang naninilbihan si Flor sa amin? Siya ang nag-alaga at nagpalaki ng 3 kong mga anak mula kay Tristan hanggang sa bunso namin si Dave. Busy kami mag-asawa sa negosyo. Flor is proven to be honest and hardworking. Itinuring niyang parang tunay na mga anak ang mga anak ko. So let me make this clear. Hindi pwedeng palitan si Flor with some random yaya from your agency, okay? Kahit tumanda na si Flor, ay sa amin pa rin siya dahil tinuturing na namin siyang kasapi ng pamilya. Napangiti na lamang si Bia na niyakap si Mrs. De Castro. Tita, I just said it randomly at walang ibig sabihin yon. I didn't mean to anything like that. Ah, ganun ba? Mabuti na yung malinaw, Bia. Flor, kain na tayo, nagugutom na ako. Ganoon kamahalaga si Flor sa pamilya De Castro. Itinuturing na siya ng mga ito na tunay na kapamilya at hindi lamang basta yaya ng mga anak nila. Ang turing sa kanya ni Mrs. Lana De Castro ay para na siya nitong kapatid. Ilang taon lang rin naman ang agwat nila ng kinang. 5 taon lang naman, kaya't para kay Lana De Castro, si Flor ay adopted sister na niya. Ganoon rin sa asawa niya. At lalo na sa 3 anak niya na itinuturing si Flor bilang pangalawang ina. Sa mga sumunod na araw, ay naglalagi na si Via sa pamamahay ng mga De Castro. Kahit wala roon si Tristan at nasa trabaho, ay naroon si Via. Nahalata kasi siguro nito na ayaw nila ni De Castro sa kanya. Kapag naroon ito ay si Flora ang palaging napagdidiskitaan nito. Pero kapag nariyan si Mrs. De Castro, ay pinakikitunguhan siya nito ng maayos. Isang araw ay narinig niya na lamang sina Dave at pati na rin si Tristan. Ang mga ito ay nagtatalo. Ito ang pinakaunang beses na nagtalo ang dalawa. Mas palagi kasing nagtatalo sina Stella at Dave. Kaya't nagtataka ng gusto si Flor. Nakita niya si Via na nakasunod sa mga ito. Pero instant na awatin nito ang dalawa, ay narinig niyang tila ginagatungan pa nito ang galit na si Tristan. Do you know how much we lost about that deal? At iyon ay dahil sa kapabayaan mo. Napakalaki ng perang ininvest natin sa no good as crap na kumpanyang iyon, Dave. I have already told you that
Hindi ko alam ang patungkol sa deal na yan. Matagal ko nang ibinasura ang proposal nila, kuya. Paliwanag naman ni Dave sa kapatid. So paanong nangyari to ha? Huwag mo akong niloloko, diba? Dinatnan ka na naman ba ng katamaran mo? Kuya, listen to me. Sinusuri ko ng husto ang mga inaaprobahan kong proposal para hindi ako magkamali. There is something wrong here. Napahilot na lamang sa sentido si Dave. Bakit pa kasi hindi mo na lamang aminin ang mga kasalanan mo ha, Dave? Sabat ni Via. And why should I? I didn't do anything wrong, Via. Bakit ka ba nakikisali sa usapan namin? Inis na sagot ni Dave. Magiging asawa ako ng kuya mo. And I wanna help him in the company someday. Kaya anong masama roon? Excuse me, these are family matters. At pwede ba, huwag kang makialam ng patungkol dito? Sigaw ni Dave sa mukha ni Via. At bakit naman hindi ako mangingialam? Nang dahil sa kapabayaan mo, ay mawawala ng kumpanya ng 2 milyon na mapupunta lang sa Baron Steel and Electronics. Dave, kilala ang kumpanya na yon. But although kilala ang kumpanyang yon, ay hindi mo naiimbestigahan ang internal structure ng kumpanya bago may naprobahan. Napangiti si Flor dahil sa sinabi ni Via. Paano nitong nalaman ang bawat detalye ng proposal? Gayon ang alam ni Flor, ay si Dave at Tristan lang naman ang nakakaalam ng patungkol sa bagay na yon. Damn you, woman! Sigaw ni Dave na akmang sasampalin si Via, ngunit humarang si Tristan at itinulak ang kapatid. Sinalo ni Flor si Dave, kaya naman hindi ito bumagsak sa save. Sandali, kanina pa ako nakikinig sa usapan nyo. Ikaw, Via, paano mo namang nalaman ang patungkol sa mga bagay na yan sa kumpanya nila? Gayong hindi ka naman nagtatrabaho roon. Natigilan sina Tristan at Dave nang dahil sa sinabi ni Yaya Flor nila. Habang si Via naman ay napakagat-labi na napatitig kay Tristan. Hindi niya alam kung paano niyang lulusutan ang tanong na iyon. Kahit kailan, ay napaka-epal talaga ni Yaya Flor at napaka-pakialamera. Ano kasi? Naririnig ko kanina sa pag-uusap nilang dalawa. Napakunot no si Tristan sa sinabi ni Via. Naalala niyang pag-aaway nila ni Dave, pero hindi niya nabanggit kanina ang patungkol sa proposal, kung anong kumpanya, at ano ang nakapaloob na problema sa kumpanyang yon. Paanong nalaman ni Via ang patungkol sa bagay na yon. Hindi niya rin ito nababanggit kay Via kapag magkasama sila. Kapag pupunta ito sa kanya sa opisina, ay wala naman itong ginagawa at hindi naman ito pumupunta sa opisina ni Dave. Kaya't nakapagtatakang paanong nalaman ito ang patungkol sa bagay na yon. Hindi namin nabanggit ni Kuya ang patungkol sa kung anong kumpanya yun, Via. Sambit naman ni Dave habang naniningkit ang mga mata. Narinig ko kasing usap-usapan sa kumpanya. At lalong wala pang ibang nakakaalam nito kahit pa sa kumpanya dahil tanging kami lamang 2 ni Kuya ang nakakaalam ng patungkol sa bagay na ito. Sabi ni Dave na namumula ang mukha sa galit. Siya kasi ang may kasalanan kung bakit naaprobahan ang proposal ng Baron Steels. Na nakita niya ang proposal na tinapon ni Dave kaya't pinulot niya ito. Nalaman niya mula sa tiyahin niyang katulong ng mga De Castro na pinagkukompetensya ng kanilang ama sina Tristan at Dave para sa posisyon ng presidency ng kumpanya. Nakita niyang maganda ang proposal na yon at iniisip niyang itinapon na yun ni Dave para masira si Tristan. Nais niyang si Tristan ang pumalit sa ama nito sa kumpanya para kapag mag-asawa na sila ay mapapasa kanila ni Tristan ang buong kumpanya ng mga De Castro. Kaya't hinintay niya na lamang na umalis si Dave at pinapasok niya sa opisina nito at ginamit niya ang seal ni Dave para ito ay pirmahan. Wala naman kasi siyang alam sa mga internal affairs ng kumpanyang Baron Steels. Ang tanging alam niya lang naman ay ang matunog na pangalan ng kumpanyang iyon. At nangunguna pagdating sa mga construction company sa bansa ang kumpanyang Baron Steels. Ang kanina pa natahimik na si Tristan ay napatitig sa kanya ng matalim. Hindi lang ito ang unang pagkakataon na nangayalam siya sa kumpanya ni Tristan. Nagalit sa kanya si Tristan noon at kamuntikan na silang maghiwalay kaya sinuyo niya ang binata. Paano na lamang kapag nalaman nito ang patungkol sa ginawa niya ulit? Han, wala talaga akong alam. Nakangiting wika niya kay Tristan. What did you do? Seryosong tanong ni Tristan
na ikinaputla ng husto ni Via. Kundi dahil sa pagiging kontrabida talaga ni Yaya Flor sa buhay niya, ay hindi siya mabubuko. Kahit kailan, ay napaka-kontrabida ng yaya na ito. Katulong lang naman sa bahay ng mga De Castro. Kaya naman balak niyang kapag naikasal na sila ni Tristan, ay gagawin niya ng paraan na mapalayas ang babaeng ito sa pamamahay nila. Han, wala akong ginawa. Hoy babae, oras na malaman kong may kinalaman ka rito, ay hindi kita matatanggap bilang mapapangasawa ni Kuya at sasabihin ko kay Daddy ang mga ginagawa mo sa kumpanya. Wika ni Dave na nagmamadaling umalis. Anak, saan ka pupunta? Sinundan ni Flor si Dave na habang ito ay galit na galit, naratnan niya ito sa garahe at pinagsisisipa ang gulong ng sasakyan nito. Dave, anak. Nay, namumula ang mga mata ni Dave sa galit at naawa siya rito. Nakikita niya rin ang pagsisikap dito sa kumpanya ng ama. Maigpit na niyakap niya si Dave at pinakalma. Alam niyang babalik ito sa opisina kahit kumagabi na para maghanap ng ebidensya laban kay Via. Alam rin ni Flor na may ginawa si Via kaya dapat lang na malaman ito ni Tristan. Kahit wala siyang pinag-aralan kagaya ng mga batang inalagaan niya na puro mga profesional na ngayon, ay nababasa niya ang pagkatao ng isang kaharap. Sa tingin niya kay Via, ay may ginawa ito na kababalaghan sa kumpanya ng mga De Castro at mabigat rin ang loob niya kay Via. Hindi ito nararapat para kay Tristan na alaga niya. Kumalma ka anak ha, mag-iingat ka sa pagmamaneho mo. Saka huwag kayong mag-away na magkapatid. Hindi mabuting nag-aaway kayo, lalo na kapag may problema. Mas mabuting pag-usapan nyo para magawa nyo ng paraan ang problema na yan. Napangiti na lamang si Dave na yumakap muli sa nanay Flor niya. Nanay kasi ang tawag niya rito, na hindi kagaya ni na Tristan at Estela, na yaya. Mahal na mahal niya ito. Salamat, Nay. May titignan lang ako sa kumpanya. Pagkatapos nga, ay umalis na ito. Napabuntong hininga na lamang si Flor na sinundan ng tanawang papalayong alaga niya. Noong mga bata pa ang mga ito, ay hindi nag-aaway ang mga ito. Lagi niyang pangaral sa mga ito na ang magkakapatid ay hindi dapat nag-aaway at nagbabangayan. Pagdating ng araw ng kagipitan at problema, tanging kapatid mo lamang ang iyong matatakbuhan. Nakakalungkot na nakikita niya ang mga itong nagtatalo ngayong matatanda na. Itinaon pa talaga na wala rito ang mag-asawang Lani at Frank dahil nasa lupain nila sa Batangas. Napabuga na lamang ng hangin si Flor na umakyat pabalik sa itaas nang makasalubong niya si Via na umiiyak at bitbit ang bag. Ikaw, umalis ka sa ninaraanan ko. Huwag kang paharang-harang dyan. Namumula ang mga mata nito. Siguro ay pinalis ito ni Tristan. Tandaan mo matanda na hindi ako papayag na maghiwalay kami ni Tristan. Nang dahil sa katabilan ng tila mo, ay nagalit sa akin si Tristan. Sandali, may ginawa ka ba? Kaya nag-away ang magkapatid? Alam mo anak, hindi ka dapat na nangingialam sa trabaho na sa kumpanya. Naobya ka lang ni Tristan. Sa kasi ginawa mo, ay malaki ang problema na idinulot pa sa kumpanya nila. Napapahigpi na lamang si Via. Hiniwalayan siya ni Tristan ngayon matapos niyang aminin ang ginawa niya at nagkulong ito sa kwarto. Sa ngayon ay pwede niyang kapitan si Yaya Flor para kausapin ito si Tristan para sa kanya. Kasalanan ko naman Yaya. Kaso, naisip ko lang noon na sayang ang kontratang yon. Pinasa ko naman at maganda naman ang nakasaad sa proposal. Kaso hindi ko naman alam ang patungkol doon sa internal problems ng Baron Steel. Napapayak na lamang siya na yumakap kay Flor. Sa ngayon, ay kailangan niya ang simpatsya nito para kausapin siya ni Tristan. Sa susunod iha, huwag ka nang makikialam sa kumpanya nila at mag-focus ka na lamang sa inyo ni Tristan. Mali rin kasi ang ginawa mo iha. Mahinaong wika ni Yaya Flor na pinatahan siya. Sa ngayon ay umalis ka na lang muna ha. At palamigin mo muna ang galit ni Tristan. Hayaan mo muna siyang makapag-isip-isip. Saka mo na siya kausapin kapag hindi na siya galit sa'yo. Napangiti naman si Via at tumangutango. Kahit papaano ay may silbi rin pala itong ututong si Yaya Flor. Sabi niya sa kanyang sarili. Pasasaan ba? At kapag mag-asawa na sila ni Tristan,
ay madali na lamang niyang magawa ng paraan na mapaalis ito sa pamamahay ng mga De Castro. Salamat po, Yaya. Sige po, aalis na lang po muna ako sa ngayon. Umiyak na wika ni Via habang inihatid pa ni Flor sa sakayan ng taxi. Maya-maya lang ay umuwi na si Dave na nagagalit sa Kuya Tristan niya. Galing ito sa kumpanya at na-confirm nito na may kinalaman nga si Via sa nangyari. Kinuha pala ni Via ang personal seal ni Dave para pirmahan ang proposal ng Baron Steel Corporation na siyang pinag-aawayan ng dalawang magkapatid. Kinumpronta ni Dave ang Kuya Tristan niya na ngayon ay nasa likod ng bahay at umiinom sa harapan ng swimming pool. Mabuti na lamang at kagad na humingi ng tawad si Tristan sa kapatid. Alam na kasi nito kanina pa na si Via ang may kasalanan ng lahat. Ipinaghanda ni Flor ng pagkain ng dalawa at pagkatapos ay tinawag na ito para maghapunan. Sa susunod ha, kung may problema kayong dalawa, ay pag-usapan niyo ng maigi at huwag itaan sa sigawan at init ng ulo mga anak. Pangaral niya sa dalawa habang nagsisimula na silang kumain. Si Kuya kasi ang unang nanigaw, Nay. Parang batang nagsusumbong na wika ni Dave. Ang akala ko kasi, hindi mo sinuri ang contract proposal nila. Guilty namang napakamot sa ulo si Tristan. Paano ba naman kasi Kuya? Ang tingin mo kasi sa akin ay bata eh. Hindi naman ako tanga no? Napipirma ng kontrata ng basta-basta na lamang nang hindi ko binubusisi ng maayos ang kontrata. Naka-smith na wika ni Dave. Kasi kayong dalawa, kulang kayo ng tiwala sa isa't isa. Kahit nangyayari yan. Tristan, ikaw ang kuya. Pagkatiwalaan mo ang kapatid mo. Para saan pang pinag-aralan yan at pagiging cum laude kung hindi naman ginagamit ang utak? Huwag yung nagagalit ka kaagad at sinisigawan mo pa si Dave. Sorry, Nay. Dave, stress na kasi ako sa laki ng pera na nawala sa atin sa cooperation na ito. Luging-lugi tayo at natatakot akong mapagalitan ni Dad. Nakaya kong wika ni Tristan at napabugan ng mabigat na hangin. Hindi ko inaasahan na gagawin to ni Via. Doon na naawa si Flor kay Tristan. Nakita niya kasi kung gaano nito kamahal si Via. Kahit halata ang pangit na pag-uugali nito. Pero sinasabi na nga na ang puso ay hindi namimili ng mamahalin. At bulag ito pagdating sa pag-ibig. Anak, ang may papaya ko lang sa'yo Tristan ha. Napag-isipan mo ng mabuti ang patungkol sa inyong dalawa ni Via. Mga bata pa rin naman kayo. At marami rin ang babae sa mundo, Tristan. Piliin mo ang mabuti. Ang babaeng makakasama mo habang buhay. Payo ni Flor kay Tristan na halata ang lungkot sa mga mata. Maya-maya pa ay nilikpit na ni Flor ang pinagkainan nilang tatlo. Tumawag kasi si Stella na gagabihin sa pag-uwi dahil nagkayayaan sa mga kaibigan. Sinabihan niya itong huwag maglalasing dahil minsan ay sumasama ito sa mga kaibigan. At minsan ng lalasing. Napangiti na lamang si Flor matapos dalhan ng prutas ang magkakapatid sa personal office ng kanilang ama. Nag-uusap na ang mga ito ng maayos at gumagawa ng hakbang kung papaano nilang mabawi ang malaking halaga na nawala sa kanila. Napapangiti na lamang si Flor sa plano ni Dave na imbes na i-terminate ang cooperation ay tulungan na lamang nito ang Baron Steels sa mga internal problems ng kumpanya. Para magamit na maayos ng kumpanya ang pera na ibinabayad nila sa investment ng cooperation na kanilang ginawa. Sumang-ayon naman dito si Tristan. Hindi nagkakamali si Flor sa pagpapalaki ng mga batang ito. Lumaki ang mga ito sa pagpapahalaga niya na may mabuting pagkatao at hindi kagaya ng ibang mga negosyante at mayayaman. Salamat sa Diyos na mahabagin at naayos na rin nila ang kanilang problema. Usal ni Flor na umakyat na rin sa kwarto niya para ito ay magpahinga. Pero panay sulyap ni Flor sa orasan at sumilip sa bintana ng kwarto niya dahil hindi siya makatulog hanggang hindi pa dumarating si Stella. Minahal niya ang tatlong alaga niya na para bang tunay niyang mga anak. Kagaya ng isang ina ay nababalisa si Flor kapag may isa sa tatlo ang hindi pa nakakauwi kinagabihan. 11:00 na ng gabi nang makita niyang pumasok sa garahe ang kotse ni Stella. Napabangon na lamang si Flor at sinalubong ang dalaga. Stella, kumain ka na ba? Opo, Nay.
Birthday kasi ng kaibigan kong si Stacy. Nahiya naman akong tumanggi. Nagiinom pa kasi sila. Pero don't worry, Nay. Hindi po ako uminom. Nakikain lang po ako doon. Natatawang wika ni Stella. Mabuti naman kung ganon. Sige na, magpahinga ka na iha. At gabing-gabi na papasok ka pa bukas sa trabaho mo. Saka pa lamang napanatag ang kalooban ni Flor na pumasok sa kwarto niya at nakatulog ng maayos. Ganito kasi talaga siya dati pa. Sa mga sumunod na araw ay napapansin ni Flor na palaging umuwi ng bahay si Tristan at palagi rin itong iritable ang mukha. Minsan ay hindi ito nakakatulog tuwing gabi. Alam nitong nahihirapan ng alagang si Tristan sa pakikipaghiwalay nito kay Via. Ngayon ay nakita niyang umiinom ito ng alak sa may beranda. Naawa si Flor kay Tristan. Alam niyang nasasaktan ito kahit sinubukan niyang kausapin ang alaga niya. Anak, umiinom ka na naman? Kagabi uminom ka na rin pagka-uwi mo galing sa trabaho. Nay, naawa ako kay Via. Nagmamakaawa siyang balikan ko siya. Napabuntong hininga na lamang si Flor. Hindi siya dumaan sa isang ganitong relasyon, pero sinubukan niyang kausapin si Tristan. Mahal mo naman pala si Via. Pero bakit hindi mo siya kausapin? Nay, kita mo naman ang ginawa ni Via sa kumpanya, di ba? Hindi lang yon ang unang best na ginawa niyang makialam sa kumpanya. Ayoko ng ganun, Nay. Muling lumagok ng alak si Tristan at napaluha na lamang ito. Napapansin ko rin na masama ang ugali ni Via, Nay. Kaya ayoko nang makipagbalikan pa sa kanya. Wika ni Tristan na mababanag ang sakit sa mga mata niya. Anak, hindi ako nakikialam sa desisyon mo Basta't kung ano ang desisyon mo ay susuportahan ka ni Nanay. Makakalimutan mo rin si Via, anak. Pero paano ko kayang magagawa yun, Nay? Napaisip na lamang rin si Flor. Hindi niya alam kung ano ang isasagot talaga sa alaga niya. Tumandang dalaga na siya dito sa pamamahay ng mga De Castro at hindi niya kailanman nararanasan na magka-boyfriend. May manliligaw naman sa kanya. Ito ay sa Bernardo, na driver ni na Mrs. and Mr. De Castro. Pero ewan niya rin ba? At hindi niya naman nagugustuhan si Bernardo. Kaya tumandang binata na rin si Bernardo kagaya niya. Subukan mo kayang magbakasyon sa abroad o kaya ay maglibot-libot sa mga isla rito sa Pilipinas. Kahit 10 lang. Baka makalimutan mo na si Via. Nagliwanag ang mukha ni Tristan sa sinabi niya, ngunit saglit lang at tumulong muli ang mga luha sa mata. Bakit? Ay nako, gustuin ko mang gawin niya, Nay. Ay hindi ko naman magawa. Paano si Daddy at Mommy? Hindi na napirma sa kumpanya at ako na ang inaasahan nila. Paano na lamang ang kumpanya kung wala ako? Malungkot na wika ni Tristan. Ako na muna ang bahala sa kumpanya, kuya. Sa 1 buwan na pagbabakasyon mo. Nagliwanag ang mukha ni Tristan sa sinabi ni Dave na lumapit sa kanila. But do not switch off your phone dahil tatawagan kita every now and then. Kapag meron akong hindi maintindihan, itatawag ko kaagad sa'yo kapag may problema na hindi ko kayang harapin. Napatalon sa saya si Tristan. Oh, bro, ang galing mo. Kukuha ko kaagad ng ticket. Pupunta akong Maldives. Napatawa na rin pati si Flor. Kahit papaano, ay naipsa ng kalungkutan sa mukha ni Tristan at tinapik niya na lamang ang balikat ni Dave. Nagmamature na rin kasi ang puso niya at maaasahan na rin ito na kagaya ng Kuya Tristan niya. Hinalikan pa nito si Dave sa pisngi. Kadiri ka, kuya. Nababakla ka na ba? Pati si Flora ay hindi na rin nakaligtas sa kakulitan ni Tristan sa pangalik sa kanila. Pagkatapos magpaalam sa mga magulang na nasa Batangas, ay kaagad nang umalis kinabukasan si Tristan. Inihatid pa nilang dalawa ni Stella sa airport si Tristan. Sa mga sumunod na araw, ay wala namang problema si Flor. At palaging nag-update sa kanya si Tristan sa mga ginagawa nito sa Maldives. Hanggang isang umaga, ay nagulat na lamang siya nang tinawag siya ng gwardiya at may naghahanap raw sa kanya sa labas ng bahay. Nagtataka si Flor dahil wala naman siyang mga kilala rito maliban na lamang sa mga katulong rin sa mga kapitbahay nila. Wala rin siyang maalala na kamag-anak niyang maghanap sa kanya rito sa Maynila. Nagulat na lamang siya nang mabungaran niya sa labas ng gate si Via.
Mahigpit kasing binili noon ni Tristan na huwag nang papapasukin sa bahay nila si Via, kaya hindi na ito pinapapasok pa ng gwardya. Pero nag-iiyak kasi ito at nagmamakaawa sa guard. Sinabing gusto raw siya nitong makausap. Via, Kitang-kita niya ang pangangayayat ng katawan nito. Namumugto ang mga mata na tila namumutla ito sa tingin ni Flor. Hindi napigilan ni Flor ang mahabag sa babae. Kaya't kinausap niya ito at lumabas siya ng gate. doon tayo sa coffee shop mag-usap. Halika. Awang-awa siya sa kalagayan nito. Kumain ka na ba? Umiling-iling ito at sinabing ayaw daw nitong kumain. Kaya hindi na lamang nagpumilit pa si Flor. Kilala niya si Via. Kaya't hindi niya ipinagpilitan rito ang kumain. Yaya, tulungan mo naman ako. Napaluwa ka agad dito at napapailing na lamang si Flor. Ano bang may tutulong ka sa'yo, Iha? Malungkot na wika ni Flor. Hindi niya sasalungatin ang desisyon ni Tristan na makipaghiwalay rito. Yaya, ayaw kong kausap ni Tristan. Ayaw niya na sa akin, Yaya. Ay nako, Via. Hindi mo naman kasi mapipilit ang tao kapag ayaw na sa'yo. Kaya't kalimutan mo na lamang siya, okay? May hinahon niyang wika rito. Subalit mas lalo pa itong napaiyak ng husto. Yaya, pinalayas na ako ni Mami at wala na akong mapupuntahan pa. Buntis ako ng 1 buwan sa anak namin ni Tristan. Yaya, Flor. Gulat na gulat si Flor sa nalaman. Hindi niya alam ang gagawin. Pero awang-awa siya kay Via. Kaya pala ito namumutla at pumayat ng husto. San ka ba ngayon nakatira, Iha? Malungkot na tanong niya kay Via. Yaya, rumirenta lang ako ng isang maliit na kwarto. Wala na po akong perang pambili ng pagkain ko. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Ilang araw na akong pabalik-balik sa kumpanya ni na Tristan, ngunit wala siya roon. Ang sabi ng guard na nagbabakasyon na raw si Tristan. Parang kinurot ang puso ni Flor sa kalagayan ni Via sa ngayon. Idagdag pang pinalayas ito ng ina. Tinanggal na kasi ako sa pinagtatrabahuan ko. Dahil ilang araw ko nang inaabangan si Tristan para makapag-usap kami ng maayos. Ilang araw ko na siyang hindi nakikita, Yaya. Tulungan mo akong kausapin si Tristan, please. Hindi nakapagsalita si Flor sa awa kay Via. Ayaw rin kasi akong kausapin ni Stella at Dave, Yaya. They banned me inside the company, kaya hindi na rin ako nakakapasok roon. Via, mas mabuti sigurong mag-usap kayong dalawa ni Tristan, ha? Sa susunod na buwan ang balik niya, at huwag kang mag-alala, ako mismo ang magdadala kay Tristan sa tinitirahan mo para makapag-usap kayo ng maayos. Sabihin mo sa kanya ang lahat, lalo na sa pagbubuntis mo. Kinagap niya ang mga kamay ni Via at mahigpit niya itong niyakap. Pinatahan niya ito dahil hindi mabuti sa buntis ang umiiyak at nalulungkot. Halika na, Via. Ihatid kita sa tirahan mo. Pagdating nila sa boarding house na tinitirahan ni Via, ay nagulat na lamang si Flor. Isa yung squatter area at dikit-dikit ang mga bahay roon. Napakaliit pa ng kwarto ni Via at napakaingay ng lugar na yon. Huwag kang mag-alala, Via. Pag-uwi ni Tristan, ay kaagad ko siyang dadalhin rito, ha? Huwag ka nang umiyak dyan at makakasamayan sa bata na pinagbubuntis mo. Ani ang nagpaalam na ngunit pinigilan siya ni Via. Yaya, baka may pera ka dyan at pwede mo akong pahiramin. Wala na kasi akong pera talaga eh. Wala na akong magagamit. Wala na akong pambili ng pagkain. Napakamot na lamang sa ulo si Flor na kinuha sa wallet ang natitira niyang sahod na 500. Lahat kasi ng pera niya ay pinadala niya sa mga magulang at mga pamangkin sa probinsya. Yan na lamang ang natitirang pera ko pero huwag kang mag-alala, ha. Magka-cash advance ako kay Stella mamaya para mapigyan kita ng perang panggastos mo bago dumating si Tristan. Magtipid-tipid ka na lamang muna, Iha. Kagad na umuwi na nga sa malaking bahay ng mga De Castro si Yaya Flor na balisang balisa. Sobra siyang nag-aalala sa kalagayan ni Via. Hindi nakatulog kinagabihan si Flor. Kung ano-ano na lamang ang pumapasok sa isip niya at sobra siyang nag-aalala sa kalagayan ni Via. Kahit masama ang ugali ng babae, ay anak pa rin naman ni Tristan ang dinadala nito. Hindi mabuti ang lugar na yon para sa isang babaeng nagbubuntis dahil sa ingay at polusyon. Kahit nakapagpasya na lamang si Flor, nasabihin niya na lamang sa kanyang mga amo ang patungkol sa sitwasyon ni Via.
Tinawagan niya si Lani na nasa farm nila sa Batangas. Nakailang dial na siya ng numero ni Lani, pero hindi pa rin ito sumasagot nang sa wakas ay sumagot na rin ito. Flor, may problema pa sa bahay? Alalang tanong ni Lani sa kanya. Patungkol kay Via, Ma'am Lani. Buntis ito sa anak nila ni Tristan. Sandaling hindi nakasagot ang amo niyang si Lani sa kabilang linya. Oh, sinabihan mo sana siyang hintayin niyang makauwi si Tristan at nang makapag-usap sila ng maayos. Hindi naman pwedeng pangunahan natin si Tristan sa desisyon niya, Flor. Tama din naman si Lani, pero sobra siyang nag-aalala sa sitwasyon ni Via. Yun na nga ang sinabi ko, ma'am. Ang problema kasi ay wala siyang pera dahil tumigil na siya sa trabaho niya at pinalayas na siya ng mami niya nang malaman itong buntis ito. Narinig niya ang palatak ni Lani sa kabilang linya ng telepono. Sinabi nito sa kanya na huwag mag-alala at padadalhan nito ng pera ang magagamit si Via habang hindi pa nakakabalik sa bansa si Tristan. Nakahinga naman ng malalim si Flor nang tumawag muli sa kanyang telepono si Lani. Sinabi nitong huwag nang mag-alala at padadalhan nito ng pera si Via na gagamitin nito sa pagkain at para sa vitamins, gatas at check-up para sa bata. Halatang excited si Lani na magkakaroon na ng apo. Pati siya sa sarili niya ay excited siya para sa pagdating ng bagong kasapi sa pamilya De Castro. Naalala niya noong una niyang inalagaan si Tristan. Kasisilang pa lamang nito noong dumating siya sa tahanan ng mga De Castro. 3 buwan pa lamang ito nang siya mismo ang nag-aalaga rito. Dahil sa may trabaho si Lani sa kumpanya, siya na ang nag-alaga rito hanggang sa 2 bata na ngayon ay dalaga at binata na rin. Lumipas pa ang ilang araw at nakabalik na si Tristan sa bansa. Kita niya na magaan na ang mukha nito at nakangiti na. Medyo umitim nga lang ang kulay ng mga balat nito dahil sa sinag ng araw sa Maldives. Lagi kasi ito sa beach. Masaya itong iniabot sa kanya ang regalo nito at kaagad na pinagpahinga niya naman ito. Mamaya niya na ito kakausapin kapag nagising na. Pagod kasi ito sa biyahe. Ilang oras rin ang hinintay ni Flor hanggang sa 3:00 na ng hapon nang magising ito at kumain. Hinarap niya ito at kinausap pero hindi niya alam kung paano nito sasabihin ang patungkol kay Via. Anak, Tristan, samahan mo ako mamaya. May pupuntahan kasi akong kakilala ko. Kaagad naman itong tumango at sinabing pagkagaling nila sa kakilala niya ay mag-grocery sila. Nagulat ito nang makarating sila sa squatters area. Tumigil talaga sila sa harapan ng tinitirahan ni Via at kanina niya paka-text ang babae at sinabi ng dadaling niya rito sa Tristan. Nay, sinong pupuntahan natin dito? Napalunok na lamang si Flor na hinawakan ng mga braso ni Tristan. Nasa harapan na sila ng pinto ng kwarto ni Via. Anak, may mga bagay na kailangan mong ayusin sa buhay mo. Huwag kang mag-alala kung ano man ang desisyon na gagawin mo, ay susuportahan ka namin. Lahat ng buong pamilya mo. Napakunot ang noo nito na nalilito sa sinabi niya. Kaagad nang bumukas ang pinto matapos kumatok si Flor at bumungad sa kanila ang yapis na katawan ni Via. Anong ibig sabihin nito, Nay? Tanong ni Tristan na hindi nakahuma. Itinulak niya ito papasok sa kwarto ni Via. Mag-usap kayo ng maigi, anak. Sabihin mo kay Tristan, Via, ang lahat-lahat. Isinara niya ang pinto at napaupo sa isang upuan na nasa labas. Pinili ni Tristan na siya ay magpatawad at tinanggap niyang muli sa buhay niya si Via, habang si Via naman ay nangako na magbabago na ng ugali. Wala namang nagawa si Dave at Stella kung hindi ang tanggapin si Via sa buhay nila, dahil sa kasapi na rin ito sa buhay ng kanilang kuya. Malaki-laki na rin naman kasi ang tiyan nito at inaalagaan na rin ito ni Flor. Dito na ito nakatira sa pamamahay ng mga De Castro. Napagkasunduan kasi ng 2 pamilya na saka na lamang magpapakasal sina Tristan at Via kapag nanganak na ito. Isang araw ay nagising na lamang si Via na uhaw na uhaw, kaya't nagmamadali siyang bumangon at palingalingang kumuha ng malamig na tubig sa ref. Nag-iingat siya sa mga kilos niya dahil ayaw niyang magkasamaan na naman sila ni Tristan. Hindi pa niya masyadong nakukonvince ang lalaki. Simula noong nagkabalikan sila, ay nakaramdam na siya ng kakaiba rito. Hindi na kagaya ng dati si Tristan na masyado siyang mahal. Hindi na nga siya nito ginagalaw, kahit na magkatabi pa sila sa kama. Nirarason itong buntis siya
at saka na lamang kapag nanganak na siya. Naiirita rin siya sa yayang si Flor dahil ito ang palaging nagpabawal sa kanya na uminom na malamig na tubig. Marami pa siyang gustong gawin na laging binabara ni Flor. Miss na niyang uminom ng alak, kaso nga lang ay bawal din kasi pinagbubuntis niya. Pero kailangan niyang alagaan ang batang nasa sinapupunan niya. Ito na lamang kasi ang magiging ticket niya para sa pagyaman niya. Luging-lugi na kasi ang business ng pamilya nila. Inis na inis siya kay Yaya Flor, pati sa pagkain niya ay nakikialam ito. Pinuksan niya ang pinggan na nakahain sa mesa at naitirik na lamang ni Bia ang kanyang mga mata nang makitang gulay na naman ang nakahanda para sa almusal niya at gatas. Nakakainis talagang buhay na to. Gusto niya kasing kumain ng fried chicken, pero sabi ni Yaya Flor, nakakasama raw ang laging mamantikang pagkain sa buntis, kaya walang nagawa si Bia kung hindi ang kainin ng nakahain sa mesa. Kahit tila pakiramdam niya ay nasusuka na siya sa lasa ng gulay. Mamaya ay tataka siya at sasabihin pupuntahan niya sa opisina si Tristan, pero dadaan siya sa isang chicken restaurant para masatisfy ang cravings niya. Kapag naikasal na sila ni Tristan, ay palalayasin niya talaga itong si Yaya Flor. Lumipas pa ang ilang buwan at sinilang na nga ni Via ang bata na anak nila ni Tristan. Napakasaya ng lahat pati si Tristan. Kaagad na inihanda ang kasal nila ni Via, habang ang mag-asawang sina Frank at Lani ay napermay na ng bahay. Nagagawan pa nga ang mga ito sa pagkarga sa kanilang apo. Isang araw ay nilagnat ang bata at galit na galit si Via. Pinagalitan nito si Yaya Flor. May sipon rin ang bata at kaagad na dinala nila ang bata sa ospital. Kapag may nangyaring masama sa anak ko, ay mananagot ka sa akin. Banta sa kanya ni Via na isinakay na sa sasakyan ng bata. Wala kasi ang mag-asawang De Castro noon sa pamamahay nila dahil dumalo sa wedding anniversary ng kakilala nila, habang si Tristan ay nasa opisina at pati na rin si Dave. Silang dalawa lamang ang naroon sa bahay. Napapailing na lamang si Flor at lumabas na naman ang masamang ugali ni Via, pero hindi niya inalintana ang mga sinabi nito. Nag-alala siya sa kalagayan ng bata na si Baby Uno. Hindi kasi nakikinig sa kanya si Via na sinabihan niyang huwag lumabas ng bahay kapag umaambon para hindi magkasakit ang bata. Napapansin niyang itong mga huling araw ay panay ang alis dito ng bahay at hapon na kung umuwi. Walang alam dito si Tristan na iniiwan lamang dito sa kanya si Baby Uno. May sipon kasi si Via dahil noong nakaraang araw ay umuwi itong nabasa ng ulan at lasing na lasing. Saka pa lamang makakadedi si Baby Uno kapag dumating na si Via. Kapag wala ito ay pinagtitimpla na lamang ito ni Flor ng formula na gatas. Napaka-irresponsableng ina ni Via at iyon ang nakikita ni Flor. Kapag nariyan ang mag-asawang Frank at Lani, ay extra careful ito sa pag-aalaga sa bata. Pero kapag wala naman ang mga ito, ay wala itong pakialam sa anak at panay lamang ang mga mata nito sa cellphone na para bang laging may importanteng kachat. Pagdating niya sa ospital, ay nagulat na lamang siya nang makita ang isang lalaking kahaligan ni Via. Parang ipinako sa kinatatayuan si Flor. Nang makabawi sa nakita, ay kaagad siyang nagtago sa gilid ng pinto at napausal ng dasal. Pinagtatak sila ni Via ang alaga niya. Via, kapag may nangyaring masama sa anak natin, ay mapapatay ko talaga yung balugang yaya na yan. Aba, tilahit pa ako. Ako pa ang pinagpipintang may kasalanan. Nagpupuyos ang kalooban ni Flor na nasa likod ng pintuan. Sige na Derek, umalis ka na. Baka maratnan ka pa nito ni Tristan. Itinulak na nito ang lalaki papalabas ng room. Basta, kailangang ayusin mo to, Bia. Anak ko si Uno. At kapag hindi lang sa kayamanan ng mga De Castro, ay hindi ako papayag na ipaangkin kay Tristan ang anak natin. Nanggigil naman ng sobra si Flor. Ang sarap sa bunutan ng babaeng ito na napakataksil. Niloko lang pala nito si Tristan at hindi pala nito anak si Baby Uno. Ganun na lamang ang nararamdamang awa niya sa alaga niyang si Tristan. Hindi siya makakapayag na magtagumpay si Bia sa mga kalokohan nito. Hindi niya ito napicturan kanina dahil sa pagkagulat niya. Pero sigurado siyang palaging nakikita ang mga ito. Isusumbong niya ito kay Tristan. Inetid nito ang lalaki nito sa labas ng ospital, kaya't sinamantalayan ni Thor
na lumabas mula sa pinagkukublihan. Gigil na gigil siya sa babae habang napatitig siya sa kawawang bata na napaka-inosente. Dahil iyon sa kagagawa ng ina. May nakakabit na swero sa katawan nito. Pati na rin oxygen dahil nahihirapan itong huminga. Napakaliit pa ng bata pero nadadamay ito sa katigasan ng ulo sa ina nito. Ito ang naghihirap sa mga masasamang bagay na pinagagagawa ni Via. Hindi niya alam kung anong mararamdaman ni Tristan kapag nalaman itong hindi nito anak si Baby Uno. Mahal na mahal pa naman ito ang bata. Ayaw niyang makialam sa buhay ng mga ito, pero hindi maatim ng konsensya ni Flor na hindi sabihin kay Tristan ang lahat. May mukha ka pang magpakita sa aking paluga ka? Kayumanggi kasi ang kulay ng balat niya at kulot ang buhok ni Flor dahil sa tribo nilang Manobo. Pero ngayon lamang siya nakakarinig ng hayagang pang-iinsulto sa pagkatao niya. Sa harap pa ng babaeng walang kwenta. Matapos mong pabayaan ang anak ko? Alam mo mismo sa sarili mong hindi ko pinabayaan ang anak mo. Kung may pabaya sa atin, ay ikaw yon. Mahinaong wika ni Flor kahit inis na siya sa babaeng kaharap. Kumukulo ang dugo niya sa babaeng ito pero pinipigil niya ang sarili dahil wala naman siya sa lugar para pagalitan ito. Aba, sinasagot mo na talaga ako ha? Bumukas ang pinto ng ospital at narito na si Tristan na sobrang nag-aalala sa bata. Kinausap kaagad nito ang doktor at hindi pinansin si Via na umiiyak na yon. Siya pa ang pinagbibintangan nitong pinabayaan ng bata. Hindi lamang nagsasalita pa si Flor. Kilala niya ang alaga at kilala nito ang pagkatao ni Flor. Kaya alam ni Flor na hindi basta-bastang maniniwala sa isang kasinungalingan si Tristan. Hindi na nakapag-inarte pa si Via nang dumating ang mag-asawang Frank at Lani. Kasama rin si Stella. Lumabas na lamang sa kwarto si Flor na tahimik. Hanggang ngayon ay nanggigigil pa rin siya kay Via. Naglakad si Flor at doon ay napaupo si Chapel. Ipinagdarasal niya ang paggaling ni Baby Uno. Hindi niya alam kung anong mangyayari sa bata sa oras na malaman ng mga ito na hindi nila ito kadugo. Pero alam naman ni Flor na mabubuting tao ang mga ito. Kaya tiniling niya sa Panginoon na sana ay gagabayan siya nito sa gagawin niyang pagsasawalat ng katotohanan patungkol kay Via at sa bata. Sa awa ng Diyos, ay mabilis namang gumaling si Baby Uno na nagkaroon ng pneumonia. Kaya't pag uwi nila sa bahay, ay mas lalong naging maingat si Flor sa pagbabantay sa bata. Han, kapag alis tayo para aksikasuhin ng kasal natin, sinong magbabantay kay Baby Uno? Pasaring wika ni Via habang kalong-kalong ang bata. Siyempre si Nanay Flor. Sino pa ba? Casual na sagot naman ni Tristan kay Via. Han, simula noong nagkasakit si Baby Uno, ay wala na akong tiwala kay Nanay Flor. Han, pwede ba? Ang pagkakasakit ni Baby Uno ay normal lamang. Si Nanay Flor pa ba ang pagdududahan mo? Lalaki kaya kami ng ganito kung hindi kami nalagaan ni Nanay Flor? Irritabling wika ni Tristan. Mula sa labas ng kwarto ng dalawa, ay dinig na dinig ni Flor ang pagtatalo ng dalawa. Napatulo na lamang ang mga luha ni Flor sa narinig. Siya pa talaga ang sinisiraan ni Via. Hanggang ngayon kasi, ay hindi pa niya alam kung paanong sasabihin kay Tristan ang sikreto ni Via. Wala naman siyang ebidensya sa kataksilan nito, maliban na lamang sa nakita niya sa ospital. Tumungo na lamang siya sa kusina para ipaghanda ng gatas si Baby Uno. Ang hindi nalaman ni Flor, na sinisiraan na pala siya ng husto ni Via at pinagbibintangan na magnanakaw. Han, I really can't take this. Sobra na talaga ang yaya mo. Ano na naman yan, Via? Pangalawang beses na itong nangyari. Noong una hindi ko na lamang pinapansin dahil hindi naman kamahalan ang nawawala akong kwintas. But look, nawala na naman ang isang set ng alas na ibinigay mo sa akin sa mansary natin. Han, si Nanay Flor lamang ang nakakalabas-pasok dito sa kwarto natin. Ipinakita niya pa kay Tristan ang kahon ng alas na wala ng laman. Pero kitang-kita niyang hindi naniniwala si Tristan sa kanya. Kaya't naikuyom na lamang ni Via ang kamao. Ano bang inilaso ni Flor sa isipan ni Tristan? Idagdag pang katulong lamang ito sa bahay ng mga De Castro. Pero kung umasta, ay parang kasapi ng buong pamilya. Han, nandyan lang yan. Baka na-misplace mo lang. Hindi magnanakaw si nanay. Kaya pwede ba? Huwag mong pagbintangan si Nanay Flor. Nagsalubong ang kilay ni Tristan
at tila galit na galit pa ito sa ginawa niyang pamimintang. Ganyan ka naman eh. Hindi ka naniniwala sa akin. Palibasa kasi ay mas pinagkakatiwalaan mo yung si Yaya Flor kaysa sa akin. Ano ba, Via? Alis pa ba tayo mag-aaway? Hindi na lamang nagsalita pa si Via. Pero mamaya sa harapan ng pamilya De Castro, pag uwi niya, ay pagpipintangan niya si Flor at ipapahiya niya ito sa harapan ng buong pamilya. Lalo na sa mga bisita nila mamaya na pamilya niya. Para may kakampi siya. Pupunta kasi mamaya rito ang mami at daddy niya at ang kapatid na babae niya. Kumanda ka sa akin mamaya. Inis na wika ni Via na nagsuot ng sandals. Nagdadabog siyang sumunod kay Tristan. Nakalong-kalong si Baby Uno na tulog na tulog. Nay, iiwan na muna namin ni Via si Baby Uno dito ha. May asikasuhin muna kami. Pagkaalis ng dalawa, ay kaagad na dinala niya ang bata sa hardin. Gising na rin kasi ito. Napaka-inosente ng bata at naaawa siya rito sa maaaring mangyari dito. Pasensya na baby ha. Pero kailangan na malaman ng daddy mo ang pinagagagawa ng mami mo. Kailangan malaman ng daddy mo ang pagluloko ng mami mo sa kanya. Pulong niya sa bata. Kung sakaling maghiwalay sina Tristan at Via, ay si Baby Uno ang kawawa. Pero sana hindi magalit si Tristan sa bata. Pinagplanuhan na kasi ni Flor kung paanong sasabihin kay Tristan ang lahat. Kung hindi maniniwala sa kanya si Tristan, ay bahala na lamang. Ihahanda niya na lamang ang kanyang sarili sa pag-alis niya rito sa pamamahay ng mga De Castro. Sa loob ng 25 taon na paninilbihan niya sa mga ito, ay talaga namang napakasaya niya. Napakabait kasi ng mga ito sa kanya. Kinahapunan, ay umuwi na nga sina Tristan at Via. Kasama ng mga ito ang pamilya ni Via. May gagawin kasing family gatherings ngayon sa mga De Castro, kasama ang pamilya nila Via, na itinuturing ng mga De Castro na bahagi na ng kanilang pamilya. Malungkot na nakatanaw sa malayo si Flor nang biglang sumulpot si Dave sa likuran niya. Surprise, nanay! Halos mapatalon si Flor sa kaba nang biglang sumigaw mula sa likuran niya si Dave na may dala-dala sa mga kamay na maliit na box. Ikaw talagang damuho ka? Tutubuan ako sa'yo ng mga tigyawat eh. Napatawa na lamang ito at nag-enjoy sa ginawang panggulat sa kanya. Regalo ko yun sa'yo, Nay. Salamat anak ha. Pero bakit may regalo ko? Takang tanong niya. Hindi naman niya birthday ngayon. Kasi I made a big investment at the company today at masayang-masaya si Kuya Tristan at Daddy. Niyakap ni Flor si Dave at pagkatapos ay inalikan ng ulo. Ang galing talaga ng bunso namin. Masaya itong naglambitin sa braso niya nang marinig nilang sumigaw mula sa itaas si Via. Kaya't alalang-alalang umakit si Tristan. Nakasunod naman dito ang kapatid ni Via at si Lani. Habang sila Dave ay nagkatinginan, ibinulsa niya ang ibinigay ni Dave na kahon. Mamaya niya na lamang titignan kung ano ang laman nito. Anong nangyari ha, Via? Han, look, I really can't take this anymore. Wala na ang lahat ng alahas ko. See, nilimas na ang kahon. Wala na ang laman ng jewelry box ni Via. Kanina kasi, pag alis nila, ay may mga laman pa ito. Hanapin mo na lang dyan at baka nariyan lang yan. Han, may kumuha at sigurado akong si Yaya Flor ang kumuha ng mga alahas ko. Via, you can say that to Flor. Matagal na sa amin si Flor, pero kahit kailan ay hindi ito nagnakaw ng kahit na anong bagay. Wika naman ni Lani. Nakaagad namang dinipensahan si Flor. Pero totoo naman ang sinasabi niya na hindi kailanman nagnakaw si Flor sa kanila. Kasi kung ganoon ito, ay hindi sana ito nagtagal sa kanila. Tia, baka naman nandyan lang yan. Sabat naman ang kapatid niyang babae na maarte rin. Wala nga, hindi ba? Inis na lumabas si Bia sa kwarto at bumaba sa sala. Nakita niya si Yaya Flor at katabi nito si Dave na nakalambitin sa braso ng babaeng baluga. Sir Pilar. Utos niya sa tiyahin niyang katulong ng mga De Castro. Anong problema mo, Pia? Nagulat na tanong ni Flor. Naumatras na lamang nang lumapit sa kanya ang kasamang si Pilar. Bia, stop it! Mahanang Pilar, huwag mong gawin yan. Galit na wika ni Tristan. Kung ayaw mo, edi ako na. Hinablot niya ang hawak na apron ni Yaya Flor. At doon nahulog ang 2 kwintas na nasa loob ng malaking bulsa ng apron.
Napasinghap ang mga naroon habang si Flor naman ay gulat na gulat rin. See, ito na lang ang natara sa mga alahas ko at nagdududa akong kinuha ng babaeng baluga na to. Siya lang naman sa lahat ng mga katulong ang labas-pasok sa kwarto namin ni Tristan dahil siyang nag-aalaga kay Baby Uno. Hiyaw ni Bia habang hindi naman nakahuma si Flor sa nangyari. Hindi niya ito inaasahan at wala siyang kaalam-alam sa mga nangyari kung papaanong napunta sa apron niya ang mga alahas ni Bia. Nang may nakapa si Bia sa bulsa ni Flor, kaya kaagad niya itong kinuha at lumantad sa harapan niya ang isang jewelry box at nang binuksan niya ito, isang kwintas na may white gold ang bumungad sa kanya. See, heto pa oh. Magnanakaw talaga ang babaeng ito. Bagong-bago pa to. Kakabili ko lang nito at tinako kaagad. Napabunghalit ng tawa si Dave sa sinabi ni Bia. At nang matapos tumawa, ay nagsalubong ang mga kilay ni Dave. Are you sure? Nasa'yo din yan? Sandaling natahimik si Bia sa sinabi ni Dave. Ako ang nagbigay niyan kay Nanay Flor. Just right now. Ito ang resibo. Napakasinungaling mo. Isa pa, wag na wag mong pagbibintangan si Nanay Flor dahil hindi siya magnanakaw. Galit na wika ni Dave na inilayo ang hindi pa rin makagalaw na yaya niya. Bia, pwede ba? Stop the fuss. Hindi yan gagawin ni Nanay. At hindi si Nanay Flor ang magnanakaw rito. Tristan, hindi ka naniniwala sa akin na kahit nasa harapan mo na ang ebidensya, ay tinatanggi niyo pa rin hindi magnanakaw ang babaeng yan? Hiyaw ni Bia. Yes, Tristan. Anong uri ng pamilya kayo? The evidence is right in front of you. But yet, mas pinapanigan niyo pa rin ang katulong kaysa sa anak ko. Bia, are you being bullied in this house? Galit na wika ng mami ni Bia. Mare, huminahon kayo. This was all misunderstanding. Kilalang kilala namin si Flor at alam kong hindi gagawin ni Flor yan. Mahinang wika ni Lani. Then let me check her room. Migil na wika ni Bia na umakyat sa taas. Napasunod naman dito si Tristan habang si Flor ay tila nang hihinang napaupo sa sofa. Bakit ba nangyari sa kanya ang lahat ng ito? Kakasuot niya pa lamang ng apron niya ngayon at hindi niya napansin na may kwintas sa loob ng bulsa noon. Kung papaanong makakarating ang mga kwintas ni Bia doon ay wala talaga siyang kaalam-alam. Napatulo na lamang ang mga luha niya nang maramdaman niya ang pagyakap ni Stella sa kanya ng maigpit. Nay, hindi kami naniniwala kay Bia. Mas kilala ka namin kaysa sa girlfriend ni Kuya. Simula bata pa kami, ay ikaw na ang nag-alaga sa amin. Stella is almost crying nang makitang umiyak si Flor. Naroon rin si Dave. Nagulat na lamang sila nang bumaba sa kwarto si Bia, bitbit ang maliit na supot at inilapag sa mesa. Nay, anong ibig sabihin nito? Tanong ni Tristan. Nakuha ko yan sa loob ng cabinet niya. Itinago sa ilalim ng mga damit. Namilog ang mga mata ni Flor sa gulat. Ako ang may-ari ng cabinet. Hindi ko alam na may alahas na nakalagay sa ilalim ng mga damit ko. Pero wala pang 10 minuto ng paghahanap mo, ay nakita mo na kaagad na may nakatagong alahas doon. Hindi nakapagsalita si Bia, na tila napaurong ang dila sa sinabi ng katulong na si Flor. Umiiyak ito, at ang mga mata ay tila isang malakas na apoy, na tumatalaw sa bawat himaymay ng pagkatao niya. Hindi alam ni Bia kung ano ang isasagot sa katanungang iyon. Pero hindi pwedeng mabuko na siya mismo ang naglagay ng mga alahas na yun sa cabinet ng matanda. Ilang buwan na rin hindi binubuksan ng cabinet na yon. Dahil ang nakalagay lamang doon ay ang mga lumang damit ko na. Ang mga damit na isinusuot ay nakahanger lang sa kabilang cabinet. Pero ikaw, alam na alam mong doon kitinago ang mga alahas mo. Napapalatak na wika ni Flor. Hindi siya papayag na madungisan ang kanyang pangalan na kanya talagang iniingatan nang dahil lamang sa mapagkunwaring babaeng ito. Ako pa talaga ang tatanungin mo? Ikaw na nga itong magnanakaw. Hiyaw ni Bia. Pinahid naman ni Flor ang mga luha at tumayo sa kinauupuan. Via, kung ako sakali ang magnanakaw ng mga alahas, ay hindi mo makikita ang mga yan. Kahit na wala akong pinag-aralan. Pero hindi ako tatanga-tanga kung gagawa ko ng ganyang kahihiyang krimen. Kung nanakawin ko ang mga alahas mo, ay hindi ko dadalhin sa kwarto ko. Dadalhin ko yun sa pawn shop at ibebenta. Saka ko ipapadala ang pera sa pamilya ko. Para naman walang butas sa krimen na ginawa ko. Namutla si Via sa sinabi ni Flor
at hindi na nakapagsalita pa. Pero sa kwarto mo mismo nakuha ang alahas ng anak ko. Hiyaw naman ng mami nito. Muling napapalatak si Flor. Hindi ko alam kung papaanong nangyari yan. Mas mabuti sigurong tanungin mo ang anak mo kung papaanong nangyari yon. At ikaw, Tristan, anak. Mas mabuti sigurong pag-isipan mo muna ang kasal niyo ng babaeng yan bago ka tumuloy. Baka balang araw ay pagsisiyan mong pagpapakasal mo sa isang babaeng sinungaling. Namumula sa galit ang mukha ni Via sa sinabi ng yaya na si Flor, na ngayon ay tahimik na umakyat sa kwarto niya. Hoy, anong sinasabi mo, habaluga? Sigaw ni Via na sinundan pa si Flor. Sinabi ko lang ang totoo. Baka kasi may matuklasan ng alaga ko na isang bagay na pagsisisihan niya kasi ako natuklasan ko na ang kasinungalingan mo, Via. Pinagsisihan ko nang tinulungan kita noong makausap si Tristan. Sobrang laki ng pagsisisi ko dahil hindi ka na nararapat sa alaga ko. Tinalikuran nito si Via, subalit sa galit ni Via sa sinabi ng katulong, ay sinundan niya ito at hinila ang buhok. Doon ay hindi makapagpigil si Lani at Dave na hinila si Via. Nay, akit ka na sa taas at magpahinga ka na. Wika ni Dave na nagtagis bagang. Via, kung magnanakaw si Flor, ay hindi siya tatagal sa pamilya namin ng 25 years. Ni Singkong Kuseng ay hindi nagnakaw si Flor sa amin sa loob ng lumipas na mga taon na yon. Hindi pagpapalit ni Flor ang 25 taon na yan. At ang relasyon namin para lamang sa mga alahas. So you better sort everything out. Total ay may pera naman ang anak ko. Ay bumukod na kayo at umalis na kayo rito. Wika ni Frank na kanina pa nagmamasid sa mga pangyayari. Hindi siya naniniwala sa mga sinasabi ni Via. Daddy, Hindi makapaniwalang wika ni Via. no, hindi ako bubukod sa pamilya natin. Hindi pa naman tayo nakikasal, Via. Sumama ka na lamang muna sa mga magulang mo. At patungkol sa kasal, ipopospone na lamang muna natin yon. Tama si Nanay Flor. Dapat ko muna itong pag-isipang maigi. What? Tristan, for that mate, ay gagawin mo sa akin to? Naiiyak na wika ni Via. Listen, Via. Nanay Flor is not just a maid. She's our family member. Si Yaya ang tumayong pangalawang ina namin, next to Ma'am Lani. Pero kung hindi mo matatanggap si Yaya, so mas mabuti pa sigurong pag-isipan muna natin ang kasal na ito. And how about Baby Uno? Hindi problema yan. Dahil hindi ko naman ipapadala sa'yo si Baby Uno. Ako ang ama ng bata, kaya ikaw na lamang ang aalis dito sa bahay. Dito lang sa bahay ang anak ko. Dahil hindi mo naman maalagaan ng maayos ang anak natin. I know everything you did. Kapag wala ako sa bahay, mabuti na lamang narito si Nanay Flor para alagaan ang anak ko. Pagkasabi noon ni Tristan, ay kinuha nito ang bata mula sa ama ni Via at umakyat na sa taas. Napaiyak na lamang si Via sa sama ng loob sa ginawa ni Tristan sa kanya. Hindi rin siya makapaniwalang mas pinapanigan ng Bong de Castro ang katulong na si Flor kaysa sa kanya na asawa ni Tristan. Hindi na rin siya makakapaniwalang mapapahiya si Yaya Flor. Ang nangyari tuloy ay siya ang napalaya sa mansyon ng mga de Castro instead of the nanny na si Flor. Habang nasa loob na sila ng sasakyan ng mga magulang niya, ay pinagbuntunan siya ng sisi ng kanyang ama at ina. Alam ng mga ito na pinagbintangan niya lamang ang katulong, kahit napagalitan siya ng gusto. Lalong-lalo na, pinalaksana ng ama niya na humingi ng tulong kay Tristan. Patungkol sa kumpanya nilang Palugina. Napornada ang mga plano ng kanyang ama nang dahil mismo sa katanghahan ng pinagagagawa niya. Habang si Flor ay tuluyang bumuhos ang mga luha nang pumasok na sa kwarto niya ang mag-asawang Frank at Lani, kasama rin sina Dave at pati na rin si Stella. Sinasabi ng mga ito na naniniwala ang mga ito sa kanya. Habang yakap-yakap siya ng pamilya de Castro, ay nakita niya ang ulo ni Tristan na sumilip sa kwarto niya. Nay, maaari ba kitang makausap? Tanong ni Tristan. Tumangutango naman si Flor na pinutuloy ang binata. Dito kami, pamilya tayo, kaya walang taguan ng sikreto, Tristan. Wika ni Lani, na pabuntong hininga na lamang si Tristan na naupo na rin sa kama ni Flor. Nay, may alam ka ba sa lalaki ni Via? Gulat na gulat ang lahat sa sinabi ni Tristan. Paano mong nalaman? Tanong naman ni Flor sa kanyang alaga. Wala pa siyang sinabi ng patungkol sa bagay na yon.
ngunit papaanong alam ng alaga niya. Sinabi ko kay kuya, kasi ilang ulit ko nang nakikita si Via. Nakasakasama niya ang isang lalaki. Napapansin ko kasing madalas siyang umalis sa bahay kapag wala si kuya. Kaya't sinundan ko siya last week at nakita kong may katagpo siyang lalaki. Sinunod ko kay kuya ang mga larawan ni Via, kasama ang lalaking yon. Wika ni Stella. Kung ganon ay wala palang dahilan para itago niya pa kay Tristan ang lahat ng bagay na nalaman niya. Natatakot na lamang siya na hindi tatanggapin ni Tristan ang bata. Anak, wag kang magugulat pero hindi mo anak si Baby Uno. Nang nasa ospital ang bata, ay naratnan ko na si Via at pati na rin ang kabit niya at narinig kong ang anak nilang lalaki si Baby Uno. Doon na bumuhos ang mga luha ni Tristan dahil sa sinabi ni Flor. Alam ko na rin ang patungkol dyan ay. Gulat na gulat silang lahat dahil sa sinabi ni Tristan. Kaya pala matagal nang hindi maayos ang pakikitungo nito kay Via dahil sa unang kita niya pa lamang sa bata ay hindi niya na nararamdaman ang lukso ng dugo. Pero ang ikinakasakit ng damdamin niya dahil noong pina-DNA test si Uno at nalaman niyang tama ang hinala niya ay hindi niya na kayang pakawalan ng bata. Mahal na niya si Baby Uno. Kaya't papakasalan niya na lamang si Via kahit nalaman niyang hindi niya anak si Uno. Mahal na mahal ko si Baby Uno. Napahagulgol na sabi na lamang ni Tristan. At bago pa sila lumabas ng kwarto ni Yaya Flor, ay nakakakuha na sila ng paraan para mapunta sa kanila ang custody ng batang si Uno. Pinaimbestigahan ng pamilya de Castro ang patungkol sa tunay na ama ni Baby Uno at nalaman nilang hindi stable ang buhay nito. Wala itong maayos na trabaho, kaya't nagsampa sila ng claim of custody sa bata. Dahil sa birth certificate ni Uno, ay si Tristan ang legal na ama nito. Tuluyan ang naghiwalay sina Tristan at Via. Pumupunta na lamang ito sa bahay ng mga de Castro para dalawin si Baby Uno. Wala na itong nagawa dahil hindi na siya kinakausap ni Tristan. Pinantaan pa nga siya nito na kapag nagpumilit pa itong makipagbalikan sa kanya, ay lalayo si Baby Uno sa ibang bansa. Kaya wala nang nagawa pa si Via. Habang si Yaya Flor naman at Lani ay sobrang natutuwa kay Baby Uno na ngayon ay nagsisimula ng magsalita. Napatili na lamang si Flor na kinarga ang bata. Nanalo siya sa pustahan nila ni Ma'am Lani. Nagpustahan kasi silang dalawa kung ano ang unang salita ang bibigkasin ni Uno, kung nanay ba o grandma. Pero nana ang unang lumabas sa bibig ni Uno. Kahit anong hanap buhay meron tayo, mababa man o mataas ang uri ng hanap buhay natin, may pinag-aralan ka man o wala, matuto tayong mamuhay ng may pagpapakumbaba, matapat, at higit sa lahat, ay mahalin natin ang ating mga trabaho. Pahalagahan natin ito dahil yan ang bumubuhay sa mga pamilya natin.